tuloy na natin to mga bossing sa mga pangatlong topic natin. Oh, alin ba dito? Nako po. Nito po, lalo silang mag-iiyakan dito. No? Lalo po silang mag-iiyakan dito, mga kababayan. Sasabihin na naman po, hindi totoo yung survey na yan. Negosyo kasi yung survey na yan eh. O ganon. Yung tipong style ba to de la Rosa? Kapag tugma o pag positibo sa kanila yung survey, mga kababayan, paniwalaan natin. Pag number 10, si Bato de la Rosa sa survey, paniwalaan natin. Pero pag number 15, negosyo po kasi yan eh. No? Kaya ganyan po. Pa-survey yan ng mga kalaban. So ngayon po, eto, sinasabi dito, 73% ng mga Pinoy nagsasabi, VP Sara dapat humarap sa Senate impeachment. Biruin nyo, ang 73% majority ho yan, mga kababayan. At ang ibig sabihin yan, 73% ng mamamayang Pilipino ang may tanong sa Vice Presidente, saan napunta yung pondo ng confidential funds? Di ho ba, mga kababayan? 73% ng mamamayang Pilipino ang gustong marinig kung ano ang kasagutan. Kasi po, ang Vice Presidente kasama nung OBP halatang-halata na po yung mga pag-iwas nila, mga bossing. Ayaw nilang nasasabihan ng magnanakaw. Ayaw nilang nasasabihan ng nag-uumit ng pera o lumulustay ng pera. Pero po, yung mamamayang Pilipino, kung saan po galing yung taxes, no, na naging pondo ng bayan, na nagtatanong, ayaw po nilang sagutin. Di ba? Oh. Sabi dito, nasa 73. Nasa 73 o halos 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagsasabi, no? Na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial upang sagutin ang mga aligasyon sa kanya kasama ang kanyang pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at naku, ayan na, mamaya pa yan. At kumbaga si Martin Romualdez, mga bossing. Di ba? Anyway, ang nakikita naman po natin dyan, at ang sabi naman po ng Senado, ay papaharapin na sila pagkatapos po ng SONA ng Pangulo. Kaya lang, nagtataka ko doon sa mga DDS, masaya sila. Ano? Hindi talaga mga nag-iisip. Masaya sila. Bakit to, mga bossing? Kasi daw naudlot na yung impeachment trial ng Vice Presidente, mga boss. Hindi nila alam na mas lalong pinakamadaling panahon, mas panalo sila o mas llamado sila kapag inumpisahan na ngayon yan, o February, March, April. O di ba? Posibleng matapos agad yan. Bakit ho, mga kababayan, April? Kung uumpisahan nila ngayon yan, mga bossing, posible at may pagkakataon na matapos ng April yan. O April 2 o April 17, mga ganyan. 2 hanggat 2.5 buwan. Na llamado po sila kasi nandoon pa yung mga senador nilang inaasahan para kumontra dito sa impeachment na to. Di ba? Mga engot, tanga, uto-uto. Masaya pa sila na inadjust o pinapahaba yung panahon. Dehado sila doon. Bakit to, mga kababayan? Tingnan mo na nga lang yung mga senador na lineup nila, hindi makapasok. Hindi makapasok sa top 12. Paano yun? Yung mga nagsasabi na kami po ang harang
no? Kami po ang tutulong kay Inday Sara Duterte para hindi ma-impeach. Eh hirap na hirap nga makapasok sa top 12. Eh di paano yun? Yung mga senador na makakapasok ay boboto para sa impeachment, no? Na base po doon sa ebidensya at base sa investigasyon. Liyamado sila doon, mga bossing. At tayo naman po, mga bossing Chief Amo, sir, na napakasimpleng tao, no? Hindi politika talaga ang inaatupag. Siguro sa araw-araw natin makinig ng politika, 1 oras, gano'n. Tapos nakatutok pa din tayo sa ating mga trabaho, sa mga inaalagaan natin, sa mga negosyo natin. Pero alam na alam natin yung mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Lalo na nga po dyan yung pagbabanta, mga kababayan. Yung pagbabanta ni Vice Presidente sa ating Presidente. O di ho ba? Which is kitang-kita ho natin, liyamado sila dun. Kaya nagulat ako, huy, masaya sila. Dapat pinupukpok na nga nila. Umpisa na yan, umpisa na yan, umpisa na yan. Para nandiyan pa. Sila Bato de la Rosa. Eh yung Bato de la Rosa nila, pang ilan? Pang 15. O di ba? Ayun ako. Pero ang kagandahan po niyan, mga kababayan, kita na majority ng mamamayang Pilipino ang gusto talagang malaman. Ang mga katanungan, no? Gustong malaman ang mga kasagutan ng Vice Presidente kung saan napunta yung pondo ng bayan. Ayan po mga bossing. Kung saan napunta ang pondo ng bayan. Sabi ni Ryzen Music Lover, tama ka Boss Glenn, kay Mima ko rin nakita yan. Si Mima Alicia, sikat po yun, no? Rogelio Kahiyang, sabi, hindi nawawala yung PhilHealth and yun lang, hindi kagaya nung panahon ni Digong, kinulimbat ang PhilHealth, sabi ng Congresswoman Garin. Naku po, mabigat yan. Sabi ni Ed Ong, di na po natayo yung jutay ni Pastor, walang robas. Kasi naman, si Jordan G, alam nyo, sisihin nyo si Jordan G kung bakit ganyan yung ano natin, kung bakit ganyan yung pa-survey natin. Ulitin ko sa survey natin, ang katanungan, nagjajabol ba si Buloyski sa Oblo? At paano? No? Sabi ng 61%, yes, patagilid para di kita ng mga preso. Sabi naman ng 39%, no, hindi na daw tumatayo. Anyway, mga bossing, pang ano lang natin yan, no? Pangkatuwaan lang natin yan.